Ito ang kasaysayan at mga kontrobersiya sa buhay ni Amy Marcos. Totoo bang inagaw niya si Tommy Manotoc mula sa beauty queen nitong asawa? Ipinadakip nga ba ni Ferdinand Marcos Sr. si Tommy ng 40 days upang paghiwalayin sila ni Amy? Ano ang mga pinagdaanan nilang hirap noong kabataan nila? Nakita ba talaga niya si Bongbong na gumagamit? Tara, alamin natin sa history. Disclaimer, lahat ng aming babanggitin sa video na ito ay mapapanood at mababasa din sa iba't ibang online sites at articles. Panimula, si Amy Marcos o Maria Imelda Josefa Remedios Romualdez Marcos ay ipinanganak noong November 12, 1955 sa Our Lady of Lourdes Hospital sa Mandaluyong. Panganay na anak siya ng makapangyarihang Pangulo ng Pilipinas noon na si Ferdinand Marcos Sr. at ng kanyang asawa na si dating First Lady Imelda Marcos. Sinundan si Amy ni Bongbong Marcos Jr. bago ni Irene Marcos at ang huli ay si Amy Marcos, ang adopted daughter na tinatawag ng karamihan bilang Little Amy. Dahil sa pag-adopt ng pamilya kay Amy ay nagkaroon ng urban legend na siya ay anak ni Amy sa pagkadalaga. Ang age difference kasi nila ay halos 24 years. Ayon sa isang article mula sa PEP, noong October 2019, namataan nila si Amy sa burol ng kanyang tita Teresita Romualdez sa Santuario de San Antonio, Forbes Park, Makati. Si Teresita ay pamangkin ni Imelda sa kanyang kuya Vicente Romualdez. Ang totoo ay anak ni Teresita sa pagkadalaga si Amy. Lihim siyang ipinagbuntis at ipinanganak sa ibang bansa bago ampunin ng mga Marcos habang sila ay nasa kapangyarihan pa. 10 taong gulang lamang si Amy noong 1965 nang unang maihalal bilang Pangulo ng Pilipinas ang kanyang ama at agad nagbago ang kanilang buhay. Ayon sa interview kay Amy ng Philippines Magazine noong 1999. Inamin niyang uncomfortable ang pagtira sa palasyo dahil ito ay masyadong confining, masyadong formal at fixed. Idinagdag niya na hindi ito ang pinakaangkop na lugar upang magpalaki ng isang bata pero naging ayos naman. Noong una ay iginiit ng kanyang ama na mag-aral siya sa regular na paaralan sa Manila pero dahil sa madalas na protesta at mga rally sa labas ng Malacanang ay napilitan silang pahintuin si Amy sa paglabas papuntang eskwelahan at sa loob na lamang ng palasyo paaralin. Ito ayon sa kanya ang pinaka-boring na nangyari, ang mag-aral ng walang mga kaklase. Nababalot din ng kontrobersiya ang kanyang edukasyon. Una siyang nag-aral sa Institusyon Teresiana na kilala na ngayon bilang St. Pedro Poveda College para sa kanyang kindergarten hanggang grade 4 kung saan siya ay nakakuha ng first honor. Lumipat naman siya sa Convent of Our Lady of Assumption sa Heron Street sa Manila para sa grade 5 hanggang first year high school kung saan nakakuha muli siya ng first honor. Sumunod ay lumipat siya sa International School Manila sa Makati. Dito na magsisimula ang kontrobersiya. Sa curriculum vitae ni Amy ay nakalagay na graduate siya bilang class valedictorian sa Santa Catalina Convent na ngayon ay kilala na bilang Santa Catalina School sa Monterey, California. Pero noong March 21, 2019 ay sinabi ng assistant head of the Santa Catalina School na si John A. May na nag-aral si Amy sa aming paaralan na maikling panahon noong taglagas ng 1972. Hindi siya nagtapos. Pagdating ng kolehiyo ay nakasaad doon na nag-aral siya sa Princeton University kung saan kumuha siya ng kurso sa Religion at Politics pero walang idineklarang academic major. Nakalagay din sa kanyang Facebook biography na siya ay isa sa mga unang babaeng nag-aral at graduate sa isang Ivy League school, ang Princeton University, at with honors pa. Ang pag-aaral niya sa naturang universidad ay nababalutan ng kontrobersiya dahil sinasabi ng marami na hindi siya nakagraduate doon. Nilinaw ng Deputy University spokesperson na si Michael Hotchkiss ang ilang mga bagay sa pamamagitan ng email. Nakasaad doon na our records do not show that Miss Marcos was awarded a degree. Umattend daw si Amy ng 1973 hanggang 1976. Bumalik ng 1977 hanggang 1979. Sumunod naman sa naging kontrobersiya sa edukasyon ni Amy ay ang pagpasok niya sa University of the Philippines kung saan kumuha siya ng kursong law noong 1979 at graduate ng taong 1983. Ayon sa isang article mula sa Cebu Daily News na pinamagatang A Taste of Fake News. Ginanap ang graduation ng College of Laws noong June 18, 1983 sa gym ng universidad. Mayroon daw tensyon noong araw na iyon dahil tutol ang mga estudyante at mga dadalo. Kumakalat din ang usap-usapan na magdaraos ng isang protest rally ang mga ito kung sakaling isama si Amy sa listahan ng mga gagraduate sa araw na iyon. Sa huli ay naging mapayapa ang seremonya.
Walang Aimee na nagpakita at walang protesta na naganap. Alam daw ng publiko noong panahong iyon na si Aimee ay kulang pa ng 35 units upang ma-qualify bilang isa sa mga graduate. At maging ang pagpasok niya sa kolehiyo ay naging kaduda-duda dahil hindi pa niya natatapos ang kanyang undergraduate studies sa Princeton. Pero na-admit siya sa kolehiyo dahil sa pressure ng administrasyon ng gobyerno na nasa kamay pa ng kanyang ama. Napigilan man ang pag-akyat niya sa entablado ay laking gulat na lamang ng lahat nang matapos ang ilang araw ay ipinalabas sa telebisyon ang graduation ni Aimee bilang magna cum laude sa Meralco Theater at naroon sina Imelda at Ferdinand Marcos na naglalagay ng kanyang hood at cap. Kinabukasan, laman ng front page ng mga pahayagan ang larawan ng graduation ni Aimee. Karera sa politika. Dahil panganay at exposed sa politika, maagang pumasok dito si Aimee. Taong 1975, sa edad na 19 years old, naging chairwoman na siya ng Kabataang Barangay, ang opisyal na youth organization sa bansa. Dito nagsimula ang political career niya. August 31, 1977, dumulo si Aimee na kasalukuyang chairwoman ng Kabataang Barangay noon sa isang open forum para sa mga estudyante sa pamantasan ng lungsod ng Maynila. Isa sa mga student activist na nakilahok sa open forum ay si Archimedes Trajano, isang 21-year-old na estudyante mula sa Mapua Institute of Technology. Ayon sa isang article mula sa Verifile, nang questionin umano ni Trajano ang pagkakatalaga ni Aimee bilang chairwoman ay tila nairita daw ito. Pagkatapos ay dinakip at kinaladkad ng mga guards ni Aimee si Trajano palayo. 2 araw bago nakita ng kanyang ina ang katawan ni Trajano sa isang morgue nakabalot ng puting tela. Nang buksan niya ito ay hindi siya nakapagsalita sa kanya nakita. Kalunos-lunos ang itsura ng kanyang anak. Maraming mga pasa at sugat, indikasyon na siya ay pinahirapan muna bago pinatay. Ngunit aabutin pa ng 9 na taon bago magsampa ng kaso si Mrs. Agapita Trajano, ang ina ni Archimedes. Ito ay noong lumikas ang pamilya Marcos papuntang Hawaii kung saan din siya nag-migrate. Sa huli ay nagpasya ang korte ng Hawaii na pabor kay Mrs. Trajano. Ayon sa kanilang desisyon, judgment was entered based on the court's findings that Trajano was tortured and his death was caused by Marcos Manotoc. The court concluded that this violation of fundamental human rights constitutes to a tort in violation of the law of nations under 28 USC Statute 1350. Taong 1991, naghain ng motion si Aimee na iisang tabi ng korte sa US ang kanilang hatol batay sa kakulangan ng serbisyo. Tinanggihan ang kanyang mosyon at ginawaran si Mrs. Trajano ng $4.16 million bilang mga danyos at bayad sa abogado alinsunod sa batas ng Pilipinas. Umapela si Aimee sa US Court of Appeals 9th Circuit. Ipinaglaban niyang totoo na si Archimedes Trajano ay pinahirapan at pinatay ng kanyang mga bodyguard at alam niya ang nangyaring pagpapahirap pero hindi dapat nagpatuloy ang korte ng Hawaii sa kadahilan ng ang jurisdiction nito ay para lamang sa mga pagpapahirap na nangyari sa US. Taong 1992, pinalanag pa siya ang appeals court na mayroon silang jurisdiction laban kay Aimee Marcos Manotoc dahil sa naging sanhi ng wrongful death ni Archimedes Trajano sa pamamagitan ng opisyal na pagpapahirap. Sa Pilipinas naman ay pumunta si Mrs. Trajano sa Pasig RTC kung saan kasalukuyang nakatira si Aimee upang ipasilbi ang hatol ng korte sa ibang bansa. Ipinakita roon ang kanyang ebidensya, isang logbook ng Alexandra Home kung saan nakatira si Aimee na nagpapakita ng pagpasok at paglabas niya sa condominium. Pinagtibay pa ito ng isang court hearing kung saan tumestigo ang kapatid niyang si Bongbong Marcos na doon nga nakatira si Aimee. Hindi sinipot ni Aimee ang pagdinig ng kaso sa Pasig at idineklara ng judge ang kanyang kaso by default. Lumapit si Aimee sa Court of Appeals at sinabing ang summons na natanggap ng kanyang caretaker na si Maki de la Cruz ay invalid dahil ang address na nakasulat dito ay hindi niya tirahan sapagkat siya ay naninirahan sa Singapore. Nagdesisyon ang Court of Appeals noong March 17, 1997 na ang address sa Alexandra Homes ay pag-aari ng partner ni Aimee na si Tommy Manotoc. Dinala ni Aimee ang kaso papuntang Supreme Court kung saan pinaboran na ang partner ni Aimee ang nagmamayari ng Alexandra Home address. Kaya lumalabas na ito ay aligasyon lamang laban kay Aimee. Binanggit din niyang si Mrs. Trajano at ang sheriff ay walang pagsisikap na hanapin si Aimee. Sa madaling salita ay ibinalik ang pasanin kay Mrs. Trajano dahil sa hindi pagsunod sa strict compliance ng Service of Summons. Sa huli ay ni-reverse ng Supreme Court ang desisyon ng RTC Pasig at Court of Appeals. Sa isang interview kay Aimee ng
ng journalist na si Karen Davila noong May 2019 ay tinanong niya si Amy tungkol sa kasong ito. Sinabi ni Amy na hindi niya na halos maalala ang insidente dahil bata pa siya noong mangyari ito ng 1977 at napakarami niyang dinadaluhan na forum. Nang tanungin naman kung humingi siya ng patawad sa pamilya ni Archimedes, ay sinabi niyang hindi na posibleng gawin iyon dahil nagkaroon na ng kaso at kapag ginawa niya iyon ay baka sabihing inaareglo niya ito. Idiniin niyang na-dismiss na ang kaso. Tungkol naman sa kung siya ang nagpautos ng ginawa kay Trajano at sa mga naging aksyon ng mga militar at kapulisan ay sinabi niyang batang-bata pa sila noon. Siya daw ay nasa 15 o 16 lamang at wala sila sa bansa dahil ipinadala sila sa England upang doon manirahan at mag-aral para sa kanilang proteksyon. Wala daw silang direct command sa mga sundalo o pulis sapagkat hindi naman sila employed doon dahil sila ay mga minor pa. Unfair at illogical daw na akusahan silang kasali sa mga nangyari noon. Sa pagpapatuloy ng karera ni Amy sa politika, taong 1984, naging assemblywoman siya para sa Batasang Pambansa para sa Ilocos Norte. Bukod sa politika ay naging producer din siya ng mga TV shows mula 1975 hanggang 1986. Ilan dito ay ang Kulit Bulilit at Kaluskos Musmo, kung saan isa sa cast ay ang batikang actress na si Maricel Soriano, naging kolumnista sa Manila Bulletin at iba pang nasa larangan ng news at entertainment. Taong 1986, bumagsak ang rehimeng Marcos sa pamamagitan ng People Power Revolution. Lumikas ang buong pamilya Marcos kasama na ang asawa ni Amy na si Tommy Manotoc at kanilang mga anak papuntang Hawaii at doon nanirahan. Si Tommy Manotoc ay isang Filipino golfer at dating basketball coach. Mayroon siyang 6 na PBA titles at isang Grand Slam. Nauna na siyang ikasal sa isang beauty queen, si Miss International 1970 Aurora P. Juan, kung saan may 2 silang anak. Ayon sa isang pahayagan, nagkakalubuan na noon si Tommy at ang kanyang asawa nang magkakilala sila ni Amy Pebrero ng nakaraang taon. Dinivorce ni Tommy ang kanyang beauty queen na asawa sa Dominican Republic at pinakasalan si Amy noong December 4, 1981 sa Arlington, Virginia sa US. Ayon sa balita online, sinabi umano ni P. Juan na alam niyang may relasyon sina Amy at ang kanyang asawa kaya pumayag siyang makipag-divorce dito. Tutol ang mga magulang ni Amy sa kanilang kasal, lalo na ang kanyang ina dahil walang divorce sa Pilipinas at hindi kinikilala ang divorce sa paniniwalang Katoliko. December 21, 1981. 2 gabi bago ang bagong taon ay nagsalo ang bagong mag-asawa ng hapunan sa isang restaurant sa Manila. Pagkatapos magpaalam ay bumalik na si Amy sa Malacanang, sundo ng kanyang security. At si Tommy naman ay sumakay na sa kanyang sasakyan upang umuwi sa bahay ng kanyang mga magulang. Subalit, hindi siya makakarating doon sapagkat tinakip na siya ng mga armadong kalalakihan. Makalipas ang ilang araw, isang nakaipit na ransom note mula sa mga NPA o komunistang gerilla ang nakuha sa gate ng bahay ng mga magulang ni Tommy. Hinihingi nito ang amnestiya para sa mga kidnappers, pagpapalaya sa 4 na bilanggong politikal na inakusahan ng subversion at 20 million peso ransom. Isang bagay na itinanggi naman ng mga NPA sa isang official statement na sinasabing nakikiramay sila sa pamilya Manotoc dahil sila ay biktima ng kakatwa at mapagmataas na paggamit ng kapangyarihan ng rehimeng Marcos. Hindi daw nila taktika ang kidnapping for ransom. Hindi din naniniwala ang pamilya Manotoc dito at hinala nila ay may kinalaman ng mga Marcos sa pagkakadakip ng kanilang anak dahil tutol ang mga ito sa relasyon ng dalawa. Bukod dito, si Tommy ay pamangkin ng dalawa sa kalaban ni Marcos sa politika. Itinanggi naman ito ni Marcos Sr. sa isang official statement na may kinalaman siya sa pagdakip kay Tommy at siya pa mismo ang direktang humahawak sa investigasyon. Agad niyang ipinag-utos sa parehong pwersa ng pulis at militar ang pakikipag-negotiate at paniniguro sa kaligtasan ni Tommy. Inakusahan naman niya ang pamilya Manotoc na ginagawa nilang political propaganda ang kaso ng kidnapping at ito ay pakana ng mga kalaban upang ipahiya ang First Family. Pagkalipas ng 6 na linggo ay nailigtas ng intelligence unit ng militar si Tommy sa may hideout ng mga komunista sa may Sierra Madre pagkatapos ng panandaliang sagupaan. Pero hindi agad nakauwi sa kanilang bahay si Tommy. Lumabas muna siya sa isang press conference kung saan sinasabing makikita siyang haggard at mukhang tako na nagbigay ng kanyang pahayag upang linisin ang mga Marcos sa anumang kinalaman sa pagkakakidnap sa kanya. Marami naman ang nagduda at sinabing
Tila rehearsed ang pahayag ni Tommy. Hindi nakita ni Tommy ang mga dumakip sa kanya dahil piniringan ang kanyang mga mata at iniharap lamang siya sa pader. Sa kabila nito ay tumagal pa ng halos isang dekada ang pagsasama nila ni Amy at nagbunga ito ng 3 anak, sina Fernando Martin, isang modelo, Michael Ferdinand, isang abogado, at Matthew Joseph, Vice Governor ng Ilocos Norte. Taong 1991, pinayagan ang pamilya Marcos na bumalik sa Pilipinas upang kaharapin ang iba't ibang kaso na isinampa laban sa kanila. Pagbalik ng pamilya ay dahan-dahang bumalik sa politika si Amy at iba pang mga Marcos. Taong 1998, nanalo siya bilang congresswoman ng Ilocos Norte 2nd District. 3 termino siyang nanilbihan mula 1998 hanggang 2007. Noong 2010, tumakbo siya bilang governor ng Ilocos Norte at nanalo. Ayon sa Amy R. Marcos official website, sa kanyang 3 termino bilang gobernador ay itinuon niya ang kanyang mga programa sa pag-unlad ng ekonomiya, pagbabawas ng kahirapan at serbisyong panlipunan. Noong 2019, tumakbo si Amy sa Senado at nanalo. Nito lamang November 2025, sa isang speech sa INC rally ay isiniwalat ni Amy na gumagamit ng ipinagbabawal na bisyo ang kanyang nakababatang kapatid at kasalukuyang pangulo ng bansa na si Bongbong Marcos. Sinabi niya pa dati na hinikayat niyang pakasalanan ni Bongbong ang asawa niyang si Liza na may tunay na pangalang Luis Cacho Araneta mula sa prominenteng Araneta family. Ang buong akala daw niya ay kapag nag-asawa at nagkapamilya niya ang kanyang kapatid ay magtitino na ito at magkakaroon ng direksyon ang buhay. Pero mas lumala pa daw ito dahil pareho na silang mag-asawa ang gumagamit. Nagkalayo umano ang kanilang mga loob noong 2016 sa kampanya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Aniya ay kasama ang pangalan ni Bongbong sa inilabas na listahan at halos magmanikluhod siya, mailigtas lamang si Bongbong na kinausap niya at nangakong magbabago. Aniya, tuwing kinakausap niya ito ay mangangako naman ang kanyang kapatid na magbabago at paniniwalaan niya ito ng paulit-ulit. Ilang beses na niyang sinubukang ipa-rehab daw si Bongbong pero tuwing maghaharap sila ay hindi niya ito kayang tiisin. Gaya ng kanyang ama ay kinastigo niya pati mga barkada ni Bongbong sa bisyo at pinangalanan sila bilang ang nasirang si Bong Dasa, si Edwin Cruz, Inigo, Tony Boy, Saf Anton. Ang mga ito ay tila mga bigatinding pangalan, mga bilyonaryo gaya ni Inigo Zobel mula sa Zobel Ayala clan, Antonio Tony Boy Florendo Jr., anak ng Banana King na si Florendo Sr. at Antonio Lagdameo na Special Assistant to the President. Kasama din sina Bong Daza at Eddie Cruz. Mula daw 2024 ay sinamantala na ng mga taong nakapaligid sa kanyang kapatid, mga nasa Kongreso, Gabinete, Senado at iba pa ang paggamit nito ng bisyo sa korupsyon at mga mali-maling desisyon na labis nakakaapekto sa bayan, pati na ang paninira kay Inday Sara o si Sara Duterte na siyang kasalukuyang vice-presidente ng bansa. Ito na daw ang hangganan ng kanyang pananahimik dahil maging ang anak nito ay gumagamit na din ng bisyo at inaalok pa ang kanyang mga anak at iba pa nilang kamag-anak. Aniya, alam niyang hindi siya mauunawaan ng lahat dahil sa kanyang palagay, ang makakaunawa lamang sa kanya ay ang mga pamilyang may pinagdaanan din sa mga taong nalulong sa kanilang bisyo, mapasugal man ito, alak o ipinagbabawal. Pilit daw niyang ibinabangon ang dangal ng kanilang pamilya sa pamamagitan ng pagsisikap na maging mabuting lingkod bayan upang malaman ng bayan na hindi masama ang mga Marcos at makapag-iwan ng legasiya. Nananawagan siya sa kanyang kapatid na isaayos ang kanyang kalusugan bilang ate ni Bonget. Tawag niya kay Bongbong. Sinabi niyang mahal niya ito at nais lamang na siya ay makasama at maipagamot. Aniya, nasa bagong tipan kay Lucas Kapitulo 17 versikulo 3 hanggang 4. Kung magkakasala ang iyong kapatid, sawayin mo siya at kung siya ay magsisi, patawarin mo siya. Tama na, ading ko. Tapusin mo na ang paghihirap mo at ng bayan. Gaya noong umalis tayo sa palasyo, kaya ko pa rin hawakan ang iyong kamay. Huwag kang matakot. Sinugot naman ni Pangulong Bongbong ang kumalat na speech ng kanyang kapatid. Matagal na daw silang nag-aalala dito at sana ay umayos na ang pakiramdam nito. Aniya, for a while now, we've been very worried about my sister. When I say we, I'm talking about friends and family. And the reason that is,
is because the lady you see talking on TV is not my sister. That view shared by our cousins, friends, na hindi siya yan. So that's why we are worried. We are very worried about her. I hope she feels better soon. Sa isang social media post ay sumagot naman si Aimee ng, "Bongbong ako to. Kung ano-ano ang nakikita mo, ading. Patunayan mong mali ako. Gusto kong mali ako." Itinanggi naman ng anak ng Pangulo na si Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos ang mga alegasyon ng kanyang sariling tiyahi sa kanilang pamilya. Sinabi niyang, to further repeat an accusation against President Bongbong Marcos and the First Lady, and for the very first time ever, myself, that is not only false, but dangerously irresponsible. Dagdag pa niya, hindi ito asal ng isang tunay na kapatid. Sinabi din ding mapapatunayan na hindi totoo ang mga alegasyon laban sa kanya ng sarili niyang mga pinsan na sina Borgie, Vice Governor Matthew at Attorney Michael, na siyang mga anak ni Aimee. Matagal na daw nagkasundo silang magpipinsan na hindi makikisali sa anumang alitan ng kanilang mga magulang. Sagot naman ni Aimee na pinapaingay lamang ni Sandro ang matagal ng usap-usapan na hindi siya kapatid ni Bongbong, kaya naghamon siya ng magpa-DNA test sa pamamagitan ng hair follicle test. Hanggang dito na lang. Kayo, anong masasabi niyo sa kasaysayan ni Aimee Marcos? I-comment lamang ang inyong opinion sa ibaba. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click na rin ang notification bell.